Alam niyo mga kapatid, tunay na pagka-espiritu mo, ang nakaharap mo, hindi mo man siya kilala mga kapatid, parang magkakaroon ng lukso ng espiritu. Tulad ba nung magkapatid ng matagal na hindi nagkita, nagkalayo, na hindi sila magkakilala dahil sa lukso ng dugo, ay merong kagalakan. Alam niyo mga kapatid, ito po yung nakita ko kay Brother Marcelino na San Mariano po. Kasi siya po ay napadpad sa Binalunan, Pangasinan. Doon po siya nagtatrabaho. Ngayon, naipig si Brother Berto, kay Brother Henny, meron tayong nakatira sa Binalunan. Sabi niya, puntahan mo. Alam niyo mga kapatid, nang magpunta kami ron, nakita namin ang kagalakan kay Brother Marcelino. Sabi niya, nakagalak ang aking espiritu sapagkat nakasama ko yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Doon talaga mga kapatid, kung yung mga tunay na naligtas at nagtatagpuyan, kahit hindi magkakilala ng kapatid, parang napakalapit ang loob ng isa't isa. Kaya ang puri ng Panginoon at sana lahat tayo ay may kagalakan na makita ang bawat isa. And I'm very glad also to see and get our brethren from United States. Good morning. Yun lang alam kong English. At tayo mga kapatid ay makadarako na sa ating mensahe sa umagang ito. Sa ikalawang araw ng convention, ang ating teksto ay ating matatagpuan sa Hope chapter 1 verse 8. Ito po ang teksto ng mensahe natin sa umagang ito. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Tayo din manalangin ang aming Diyos na takilat makapangyarihan sa iyo. Maraming salamat po Panginoon na binigyan po kami ng pagkain ng Espiritu ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng hamon, at higit sa lahat, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa umagang ito, muli kami kakain ng pagkain spiritual. Ama, aming hinihilingan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng Panginoon. Nawa madaman namin yung banal na presensya. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Panginoon, hayaan mo po na ito'y tumimo sa puso ng bawat isama. At gisingin mo po ang kaluluwa ng lahat ng narito, Panginoon, at bigyan sila ng kagalakan na ito'y tanggapin sa kanilang buhay. Padalangin din namin, Panginoon, ginawa ang lahat ng mga salita mo na maririnig sa umagang ito ay siya pong gumawa sa aming mga puso kamay. Ama ito aming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoon. Alam niyo mga kapatid, lahat ng mga bagay na nilikha sa mundo nito ay may pakinabang. Yung mga nakikita natin mga punong kahoy, mga halaman, mga hayop, mga isda, ay mga may pakinabang lahat yan. No? At ang mga bagay na yan ay pakinabang sa atin ng mga tao. No? Nagdudun sila ng pakinabang sa akin, yung mga bagay na yan. Maski yung mga nilikha na parang walang silbi sa tingin natin mga kapatid, at yung sa tingin na ituring natin yung mga piste, may mga pakinabang din yan. Kagaya ng langgam, ng lamok, ng langaw, at iba mga insekto. Di ba sa tingin natin mga piste yan, mga walang silbi? Pero di nyo ba alam mga kapatid, na mga pakinabang yan? Di ba yan ang pinakapagkain ng mga bagay na kinakain natin? Ng mga manok, ng mga ibon, ng mga palaka, ng isda? Kung wala yan, wala silang magiging pagkain. Kung wala silang mga magiging pagkain, hindi sila mabubuhay, kung wala natin tayo ng pagkain. Kaya kahit yung pinakamaliit na bagay, yung parang walang silbi, may pakinabang. Ganon din tayo mga kapatid na tao. Nilikha tayo ng Diyos na may pakinabang. At ang makikinabang sa atin ay ang Diyos. Papapaginabangan naman tayo ng Diyos kung tayo maglilingkod sa Diyos. Pero mga kapatid, kung di tayo maglilingkod sa Diyos, hindi tayo pakikinabangan ng Diyos. Kaya mga kapatid, kailangan lahat tayo na narito tayo upang maglingkod sa Diyos. Lahat tayo kailangan lumapit sa Panginoon, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon sa ating buhay. Lumapit tayo, magpalinis tayo sa Panginoon upang makapagsimula tayo na maglingkod sa Panginoon.
hanggat hindi tayo nalilinisan mga kapatid, hindi tayo nararapat na gamitin sa gawain ng Panginoon. Ayon sa ating Bible reading kanina, 2 Timothy chapter 2, verse 20-21, alam niyo, ito ay yung binasa natin, ito ay kinumpara sa isang malaking bahay ng mayaman, sabi niya doon, na sa isang bahay ng mayaman, may mga sisidlang ikapupuri, kagaya ng mga kutsara, tinidor, pinggan, mangkok, nangyari sa ginto at sa pila. Meron din mga hindi kapupuri, yung sa mga mayaman, meron silang mga dirty kitchen, na may mga sinagkakalitan sila, sisidla, nangyari sa lupa o kahoy. Alam niyo mga kapatid, sabi doon sa ating binasa, kung alin man dyan sa iyan ay malinis, ay marapat gamitin ng may-ari. Ganun din tayo mga kapatid, kung sino man sa atin ay maging malinis sa Panginoon, harap ng Panginoon, tayo ay marapat gamitin. Pero mga kapatid, kung nananahan ang kasalanan sa atin, hindi tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin pag narilihiyong ka na, naglilingkod ka na sa Panginoon. Hindi ibig sabihin pag lagi ka nagdarasal na nanalangin, naglilingkod ka na sa Panginoon. Hindi mga kapatid. No? Ang paglilingkod mga kapatid ay yung ganapin mo ang kalooban ng Diyos. Yung naibigay mo yung ikaluluwa natin ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, sabi doon sa Matthew chapter 3 verse 10, sabi niya, ang alakul ay nakalagay na sa ugat ng pulong kahoy. Yung nakalagay, nakaamba na. Sabi niya, ang bawat pulong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay puputulin at ihahagi sa apoy. Ganon din ang mangyayari sa ating mga kapatid. Kung hindi tayo magkaroon ng mabuting bunga, ano yun? Kabanalan, ganon din na tayo puputulin at ihahagi sa apoy. Ano? Kaya kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng mabuting bunga, kundi masamang bunga. Kasi pag hindi ka lumalapit sa Panginoon, hindi mo nilapit yung sarili sa Panginoon, hindi ka nilinisin sa kasalanan. Naalala niyo ba na si Propeta Isaac mga kapatid? Lumapit siya sa Panginoon. Kinilala ng kanyang sarili. Ano? Na siya isang makasalanan. Alam niyo, doon nalulugod ang Diyos. Sa isang taong nagpapakababa sa harapan ng Diyos, na kinikilala ng kanyang sarili na siya makasalanan. Sapagkat sa Biblia, walang taong hindi makasalanan, lahat ay nagkasala. Alam niyo, nung makita ng ating Panginoon Isus, ay ng Diyos, yung kababaan ni Propeta Isaiah, gleam, may dumapong apoy sa kanya at nililis siya ng Panginoon. Alam niyo, nung nililis siya ng Panginoon, nagtanong ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Alam niyo, naranasan ni Propeta Isaiah ang linis ng Panginoon. Nalaman niya, nalinis na siya. At lakas loob yung sinabi, Panginoon, gamitin mo ako. Kasi nalalaman niya, malinis na siya. Kayo mga kapatid, meron kang lakas ng loob na sabihin sa Panginoon, Panginoon, subuin mo ako kung alam mo na sa kasalanan ka. Kung alam mo na hindi ka pang malinis. Hindi. Pero pag alam mo malinis ka kapatid, may lakas ka ng loob. Panginoon, narito ako, gamitin mo ako. Alam mo mga kapatid, kung hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, sabi sa Romans 14:12, tayo ay magbibigay sulit sa huling araw. Anong ibig sabihin ng magbibigay sulit? Sa huling araw mga kapatid, lahat ng tao hahanapan ng Diyos ng pakinabang. Kung ikaw ay nabuhay sa mundong ito, inabutan ka ng kamatayan, hindi ka napakinabangan ng Diyos, hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi mo pinabuhay ang kalooban ng Diyos, magbibigay sulit ka sa Panginoon. Sabi doon, nakaamba na yung palakol sa ugat, handa ng patuloy. At yan ay mangyayari sa araw ng paghukom mga kapatid. Alam niyo mga kapatid na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang ang Diyos ang makikinabang. Makikinabang din tayo mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay may inaalok na magandang buhay sa tao. Buhay na kasiya-siya. Ito yung buhay na walang kamatayan. Buhay na walang kapighatian. Buhay na walang paghihirap. Buhay na walang sakit. Alam mo ba, yan ang inaalok ng Diyos sa lahat ng tao. Pero mga kapatid, hindi tayo maglilingkod para bilhin natin yung buhay na inaalok ng Panginoon. Tayo maglilingkod upang makita ng Diyos at upang maipakita din natin sa Diyos
kung tayo dapat na makapasok sa langit. Alam niyo ba na ang ganting pa lang yung mga kapatid ay sa langit matatagpuan? Kung hindi ka pa hintulutan makapasok sa langit, paano makakamit yung magandang buhay na yan? No? Kailangan, masumpungan tayong karapat-dapat sa paningin ng Diyos para makapasok tayo sa langit. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat nagsasaging Kristiyano o naglilingkod sa Diyos o wala kang nakaranas ng paglinis ng Diyos o yung napatawad sa kasalanan ay makakapasok sa hari ng langit. Alalahanin niyo yung Tinder James mga kapatid. May tinatawag ng 5 mangmang, may 5 matatalino. At alam niyo sa talinghagang yun, biglang dumating ang Panginoon. Ang pinapasok yung 5 matatalino. Pero yung 5 mangmang hindi pinapasok. Bakit mga kapatid? Hindi nila ginanap yung tulad ng sa ating tema. Hindi sila nagkaroon ng nasain sa kanilang paglilingkod na masumpungan sila ng Panginoon na walang dumis at kapintasan o lubusan na kabanal. Hindi sila nagnasa, mga kapatid, yung 5 mangmang. Sila nagpabaya sa kanilang pananampalataya. Pero yung 5 matatalino, mga kapatid, hindi sila nagpabaya. Nung ibinigay nila ang buhay nila sa Diyos, tuloy-tuloy nila ibinigay. Walang bakasyonan ng mga kapatid. Hindi na nililingaw ng mga bagay ng salibutan. Lahat ay tinalikor nila lahat ng mga makakasagabal sa kanilang espiritu na buhay. No? Kaya, ang Diyos ay nalugod sa kanila. Sa kanilang pamumuhay, pinakita nila talaga na pinaglilingkuran nila ang Diyos na may katapatan at may pag-ibig. Pero mga kapatid, yung mga 5 mangmang, nagpabaya sila sa kanilang pananampalataya. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Sabi din sa ating tema mga kapatid, masahin natin na maging lingkod na lubusan ng pabanal. Napaliwanag ni Brother Kit hapon kung ano yung sanctified, no? Hapon na deserve to be sanctified servant of God. Napaliwanag. Pero sa aming salita, lubusan ng pabanal ang ibig sabihin ng sanctified. O sakdal, o naging perfecto. Ito ang kailangan na maabot ng sino ang nagnanais na maglingkod sa Diyos upang makapasok sa langit. Alam niyo ba mga kapatid, ang lubusan na pabanal ay yung napabanal sa loob, napabanal din sa labas. Hindi maaaring na yung lubusang pabanalan ay yung loob lamang ang napabanal, pero hindi lang naman napabanal yung labas. Alam niyo mga kapatid, kung ang kabanalan ay sa isang panig lamang ng ating buhay, makikita, alam niyo, hindi yung tinatanggap ng Diyos yun. At kung isa isang panig lang ng ating buhay, makikita o pagkatao, yung kabanalan, yan ay pagpapalmabaw yan. Alam niyo ba rin mga Pariseo mga kapatid, na sa isang panig lang ng kanilang pagkatao, sila nagpapakabanal. Saan sila nagpapakabanal? Di ba yung palabas nila na pagkatao lang, yung mga Pariseo, na nagsusuot sila ng maringan, kagaya ng kasuot ang sinusuot ni Aaron ng mga kapatid. No? At napakabanal sa tingin ng tao yung palabas nilang anyo. Pero alam niyo ba mga kapatid, nang makaharap na nilang Panginoon, sapagkat ang Panginoon nalalaman niya lahat ng bagay. Alam niya nasa puso ng bawat tao, nasa isipan ng tao, lahat ng ginagawa ng tao, lahat ng sinasalita ng tao, nalalaman ng Diyos. Alam niyo, pinurigsa sila ng ating Panginoon, yung mga Pariseo, sapagkat sila mga kapatid ay nagpapaimbabaw lamang. Kaya may sabi ng Panginoon, sabi niya, mga mapagpaimbabaw, nililinis yung labas ng inyong saro, pero hindi nyo nililinis yung panloob, sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan ang lubusan na pabanal sa loob at sa labas nakikita yung kabanalan. Kung hindi nakikita yung sa magkabilang panig ng pagkatao mo, yung kabanalan, hindi matatawag yan na lubos na kabanalan, mga kapatid. Alam mo mga kapatid,
Dapat pag napabanal yung loob, napabanal din yung labas. Ano ba yung napabanal sa loob? Ito yung malinis yung puso mo. Malinis yung pag-iisip mo. Ano? Wala ka nang ginagawang masama sa paningin ng Diyos. Ano? Wala na rin yung mga ugat ng kasalanan, makarnalidad sa atin. Yung lubos na napabanal sa loob. At ano naman mga kapatid yung napabanal sa panlabas? Ito yung walang makikita na namang kahalayan sa iyong katawan. Sabihin mo na kabanal sa loob mo, no? Malinis ang puso mo. Pero yung sa katawan mo naman mga kapatid, nakikita ang kahalayan. Paano mo masasabi na lubos ang nakabanal? Mga kagaya ng mga kapatid, ano ba yung mga kahalayan na ito sa panlabas o sa katawan? Yung tungkol sa pananamit mga kapatid. Alam niyo ba, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo sumusunod sa standard ng ating Panginoon tungkol sa pananamit. Sa pamantayan ng Diyos. Kung di ka susunod doon sa pamantayan ng Diyos mga kapatid, hindi ka lubusan na pabanal. Alam niyo ba na ang pagpapakabanal ay lubusang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kung kulang yung pagsunod mo sa kalooban ng Diyos mga kapatid, hindi ka lubos na napabanal. No? Totoo, yung inaliganap na pabanal. Pero iba yung salitang lubos na napabanal. No? Dapat walang kahalayan mga kapatid. Alam niyo, may utos ang Diyos sa pananamit tungkol sa babae. Sa ating mga datihan, alam na natin yan. No? Sa mga baguhan, hindi kanila alam na ang babae o lalaki, hindi silang manamit ng hindi nila sariling patutubong pananamit. Kung anong nauukol sa babae, yun ang susunod niya. Kung ang nauukol sa lalaki, yun ang isusunod din niya. Ano? Kung lubusan kang sumusunod sa mga bagay na yan mga kapatid, at nakikita sa panlabas mo yan, at malinis din ang loob mo, masasabi kang lubos na napabanal. Pero mga kapatid, kung sa loob ka lang nagpapakabanal, at sa labas hindi ka nagpapakabanal, hindi ka matatawag ng lubusan napabanal. Alam niyo ba mga kapatid, yun ang nais ng Diyos na ang tao ay maingatan din yung kanyang sarili na walang kapintasan yung kanyang katawan. Kahit sa pananamit lamang mga kapatid. Ano, akala natin na parang malit na bagay yung pananamit, no? Parang sinasabi natin, hindi tinatawag ng Panginoon niya. Alam niyo ba na sinaalan ng Eva? Nung hindi pa sila nagkasala, hindi pa naubuksan yung pangunawa nila, pag-iisip nila. Hindi sila nagkakayaan na mag-asawa, hubad-hubad. Subalit kung nalabag nila yung utos ng Panginoon, dilat ang kanilang mga mata, nabuksan ang kanilang mga mata, at nakita nila yung sarili nila na hubad sa paningin ng Diyos, at sila nahiya at nagtago. Anong ginawa nila upang matakpan yung kahubaran nila? Kumuha sila ng mga dahon ng puno ng higos. At siyang ginamit ng pantaki. Alam niyo ba yung nakakita naman sa TV, sa pelikula, na yung pananag ni Adan at Eva, na yung nakatakis ng nakapanakit ng mga dahon, hanggang dito lang. Diba, napaka-iksi, litaw yung mga hita nila, no? Yung legs nila. Litaw. Pero alam niyo ba mga kapatid na hindi nalugod ang Diyos? Kung ang Diyos ay nalugod dun sa ginawa nilang pananamit nila, hinayaan na sana ng Diyos na manatili sila sa kanyang pananamit. Pero alam niyo ba mga kapatid, kung babasahin yung Genesis chapter 3 verse 24, iginawa sila ng Diyos ng damit na yari sa balat ng hayop. Alam niyo yung balat ng hayop mga kapatid, makapal yan. Hindi naaaninag sa loob. Ano? At palagay ko, dahil ang Diyos gusto niya na mayroong kabanalan sa palabas ng isang tao, hindi niya ginawa na maiksi yun. Hindi yung kagaya sinusot ni Gates at Tarzan. Hindi ka lang mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos ng kahilingan niya mga kapatid. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Palagay ko, mahaba yan. Baka hanggang bukong-buko yan eh. Ano? Ganun ang gusto ng Panginoon. Saka yung ayaw ng Panginoon din yung pananamit na yung lumalabas yung pusod mo. Lumalabas yung pili-pili mo.
Hindi totoo yung mga kapatid. Alam niyo, ang hinihingi ng Diyos na may pananamit, yung kaya-aya sa paningin ng Diyos. Hindi yung kaya-aya sa paningin ng tao. Ang kaya-aya kasi sa paningin ng tao, ito yung pag nag-shoot yung babae na tapos lumitaw yung singit, lumitaw yung likod, o lumitaw yung dibdib. Yung mga lalaki yan, alam nyo, nasisiyahan sila. At yung mga babae naman na nagsusot ng ganyan, nasisiyahan din sa pagsusot na yan. No? Kaya-aya din sa kanila. Kasi feeling nila, pag maraming lalaking lumilingon sa kanila, napalimong sa lips nila, kaya sa mga putis nila, feeling nila, maganda sila. Feeling nila, hinahangaan sila ng mga lalaki. Pero nagkakamali kayo mga kapatid. Ako rin ay naging lalaki nung hindi ko kilala ang Panginoon. Pag nakakita ko naman ganyan, hindi ako nagagandahan. Nagkakaroon ako ng masamang pagnanasa. Alam mo kapatid, hindi totoo nagagandahan ng lalaki. Pag nakakita ng ganyan mga masilang bagay ng babae, nagkakaroon sila ng masamang pagnanasa. Alam mo ba mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano ka, nagsusot ka ng nangalay, yung taon yun, sabi ng Panginoon, ang tumingin ng mahal sa isang babae ay nakikiyakid na sa kanya isip. Nagkakasala. Alam nyo, pag ikaw ay Kristiyano ka na, nagsusot ka pa rin ganyan, nagiging dahilan ka ng ipagkakasala ng iyong kapwa. Amen. Sabi sa Biblia, lahat ng dahilan na ikakatisyo ng isang tao, igagatong sa kalan ng apoy. Mga kapatid, pag Kristiyano ka, huwag mong hayaan na dahil sa'yo, magkasala ng iyong kapwa. Ang layunin mo, magdalag mo sila sa Panginoon. Akala mo sila sa kabanalan, akala mo sila sa kalinisan. Pero kung ikaw nagsasabi ng Kristiyano, ikaw nagiging dahilan upang magkasalang tao. Paano mo masasabi ikaw naglilingkod sa Panginoon? Na lubusan na kabanalan. No? Yan ang katotohanan ng mga kapatid. Ito pa din mga kapatid, yung tungkol din sa pag-aayos sa buhok. Alam niyo, kung hindi rin ayon sa kalooban ng Diyos, yung pag-aayos natin sa buhok, yan din ay kahalayan din sa ating panlabas. Ano? Ay kung ano yung gusto mong korte ng buhok mo, gusto mong korte ng gupit ng buhok mo, yun ang sinusunod ng mga kapatid, kahalayan sa Panginoon. Alam niyo ba nung isinilang tayo mga kapatid? Ang Diyos ginawa niya normal lahat. Alam niyo ba yung kung mababasa niyo Genesis 1:31, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, sabi niya, lahat ay napakabuti. Nung nilikha ng Diyos yung buhok mo, hindi kanya humahaba yan para sa babae. Yun ang napakabuti sa Panginoon. Pero bakit maraming nagsasabi na mga Kristiyano, hindi nila kayang tanggapin yung magpahaba ng buhok. Yung bang mabuti sa paningin ng Diyos, hindi mabuti sa kanila. Yun ang nakakalungkot. Pag ikaw ang gusto mo maglingkod sa Panginoon, kung ano ang mabuti sa Panginoon, mabuti rin sa iyo. Handa kang sumunod sa anong mabuti na nilalais ng Panginoon. Hindi yung nilalabago yung mabuti na gusto ng Panginoon. Yan ang mahirap mga kapatid. Kristiyano tayo pero lumalaban tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi yung paglilingkod, hindi yung kabanalan, hindi yung lubusang kabanalan mga kapatid. No? Ganon din yung pagtatato sa katawan mga kapatid. Alam niyo ba yan ang uso ngayon? Babae at lalaki nagpapatato sa kanilang katawan. Pero alam niyo ba na sa lumang tipan pa lang yan, inutos na ng Panginoon sa Leviticus chapter 19 verse 28. Sabi doon, huwag nating lilimbagan ng anumang marka ang ating katawan. Yan ang utos ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ito rin ang minsan nakakalungkot. Kaya maraming gumagawa niyan kasi kulang sila sa kaalaman sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo ba na sabi ni Haring Masiyas 4:6 yata yan, 6:4. Sabi niya, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Alam niyo mga kapatid, hindi natin maabot yung lubusang kabanalan kung kulang ka sa kaalaman. Sapagkat yung kakulangan sa kaalaman, doon ka nadudumisan. Kasi hindi mo na nasasagawa kung ano yung kalooban ng Diyos. Ewan ko sa inyo, kung nag-aaral ka ng Biblia, narinig nyo na ang salitang ito tungkol sa